Mga kababayan, mahalaga po ang family planning para masigurado ang mas maayos, masaya at mas ligtas na buhay para sa bawat miyembro ng pamilya. Pero para sa mga ama at asawa dyan, gaano kakaseryoso pagdating sa usaping ito? Panoorin po natin to. Ayon sa pinakabagong datos, umabot na sa mahigit 116 na milyon ang populasyon ng Pilipinas at patuloy pa itong lumalaki. Dahil dito, marami sa mga mag-asawa ang naghahanap ng praktikal at epektibong solusyon para sa kanilang family planning. Pero, para sa mga lalaki diyan, sa ngalan ni Mrs. at ng inyong magiging pamilya, handa ka bang magpatali? Isa ang vasectomy sa maraming contraceptive methods ang maaaring gawin. Isa itong paraan ng permanenteng contraception na kailangang sumailalim sa minor procedure. Sa kabila ng mga benepisyo nito, kaunti lang ang nagpapavasectomy sa bansa. Pero kung isa ka sa mga lalaking seryoso sa family planning, maaaring ito na ang pinakapraktikal na solusyon para sa iyo at kay Mrs. At kaugnay po niyan, makakasama po natin live ang Presidente ng Philippine Urological Association Incorporated, Dr. Samuel Vincent Iras Torsa. Magandang araw po, Doc. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey, and good morning to all the televiewers right now sa buong Pilipinas. Correction ng past president ng Philippines. Past president, alright. Well, ito po, no, isang malaking tanong sa aming mga kalalakihan. Pag pinag-uusapan yung vasectomy, yung iba nagkikringe dyan eh. Yes. At wala masyadong impormasyon. So, maaari nyo po bang mas ipaliwanag pa kung ano itong vasectomy? Well, pag sinabing vasectomy, ang katumbas yan would be tali sa babae, no? So, ganun din ginagawa. Tinatalian lang yung tinatawag na vas deferens o yung pinagdaluoy yan ng sperm. No? So, hindi ito kapon. Kasi yun kagad ang tanong ng mga lalaki, ayoko patanggal ng itlog. Hindi kapon ang vasectomy. Pag sinabi mo kapon, tanggal yung itlog. Dito sa vasectomy, dyan sa drawing natin, ang pinuputo lang natin is yung tube. Kung saan dumadaloy ang sperm galing sa itlog, papunta doon sa tinatawag na ejaculatory duct. So yung mahaba yan na tube na yan, yan na ang pinuputol natin. So, intact pa ang itlog nyo, no? Hindi nababago ang pagiging pagkalalaki mo, may sperm production pa rin, no? May testosterone production pa rin, yun lang, wala nang umaabot doon sa similya. So, ang similya ng lalaki, no, kumpleto pa. Kasi yung sperm only accounts for 4% ng similya ng lalaki. So, pag nawala yung 4%, halos walang nabago sa similya mo. Sa volume, sa sarap ng paglabas, everything, same pa rin. Alright. Well, gaano po ba ka-epektibo yung vasectomy bilang paraan ng family planning method? 100% po ba na hindi ka na makakabuntis once na vasectomy ka na? Yes, pag effective yung vasectomy, 100% talaga yun. No? Kasi wala nang sperm dun sa ejaculation mo. Wala nang sperm dun sa similya mo. No? However, kailangan i-follow lang yung steps na yon. Okay? Now, one is that after pag pinutol yung vas, yung ginawa yung vasectomy, mahaba pa kasing tube na yan, mga 20 meters yan yung 20 feet yung yung tube na yon eh. So, doon sa dulo, pinutol mo siya, doon sa kabilang dulo, may sperm pa yan. Okay. So, after mga 15-20 ejaculations, meron pang sperm sa similya mo. And then mawawala na yan, maubos na yan. Or after 6 weeks, mawawala na yan. So, after ng vasectomy, kailangan siguraduhin mo na wala na talagang sperm sa similya mo. So, nagpapasemen analysis kami. Pag zero na yung sperm, okay ka na. And talaga ang vasectomy is one of the most effective form ng family control. Okay, again, after ng operation ng vasectomy, mga ilang beses pa muna bago... Mga 15 to 20 ejaculations. 15 to 20 ejaculation, bago masabi na zero na talaga? Yes. Bago masabing zero muna, nagpapasemen analysis kami para sigurado talaga na wala pa. So, in the meantime na hindi pa yon, so the usual
ano pa rin, family planning methods, condom, pills, whatever, hanggang sa sigurado na nawala na talagang sperm sa, Alright. sa similya. Gaano po katagal yung procedure, naapektuhan po ba nito yung libido ng isang lalaki o yung erectile function? Well, dalawang klaseng paggawa ng vasectomy, no? Ako, I do non-scalpel vasectomy, which is local anesthesia lang, outpatient procedure lang, which I can do even right here, no? Now, 15 to 20 minutes, no? 30 minutes at the most. Tapos na, local anesthesia. So, pagkatapos ng procedure, tayo na yung pasyente, naglalakad na, iba nagmumol na, isa pa nga, nagtennis pa nung hapon, no? Though hindi advisable yon, no? Pag-rest ka talaga dapat sana that day. And then the next day, kahit ano na gawin mo, pwede na. No? Local anesthesia lang yon. Now, as I've said, no, hindi nababago ang libido mo kasi hindi naman natin ginagalaw yung testis o yung itlog. Ang ano kasi, ang libido ng lalaki nanggagaling sa testosterone na nanggagaling doon sa itlog. So yan, hindi yan nababago. So same pa rin. Same pa rin libido mo, same pa rin yung ejaculation mo, same pa rin ang sex life mo. Okay. Well, kaya natin na pag-uusapan to dahil isang popular na aktor, Yeah. na kilalang halos taon-taon lagi siyang may anak at ang kanyang artistang asawa rin. So, simula nung ginawa niya yun, nagpa-vasectomy, napag-usapan na ito at parang nabuksan yung kaisipan ng mga kalalakihan. Bakit kaunti lamang po yung nagpapa-vasectomy dito sa ating bansa? May stigma po ba ng negatibo sa vasectomy? Well, number one, kasi Catholic country tayo, di ba? Any form of contraception talaga medyo supposedly bawal sa sa Catholic Church, no? That's one. Two, pinaubaya na sa mga babae yung pag-family control. Pag-family control, babae dapat. Mag-pills, mag-ano. Yung lalaki, condom lang gagawin. Kung magpapatali na, babae lang magpapatali, no? And then, third would be education talaga. No, katulad yung sinabi mo kanina, narinig mo lang na vasectomy, parang Nagki-cringe. baka nang nagki-cringe na, no? Na kala mo tatanggalin ng itlog. So, yun yung misinformation na kailangan malaman ng mga tao na hindi yan ganyan, no? Hindi yan kapon. You're still the same, no? Yung libido mo, yung gana mo, yung pagiging pagkalalaki mo would still be the same. Ang nangyayari lang is pag naglabas na kayo ng similya, wala na siyang sperm. Safe na siya. So, mas maganda yun kasi mas nag-enjoy na kayo ng sexual life nyo na hindi mo wino-worry. And as I said, 15 to 30 minutes, mas mabilis pa yun kaysa pag tinatalian ang babae. And mas safer. Alright, may mga cases ako nabasa, Doc, na at first, yun, nagpa-vasectomy, tapos nung naglakihan na yung mga anak, mga binatat dalaga na yung mga anak, nag-alisan na sa bahay, tapos pwede pa naman mabuntis yung misis niya, parang ginusto niya uling magkaroon ng baby. So, reversible po ba itong vasectomy? May procedure po bang ganun? Yes, very good question. Though ang vasectomy talaga is designed to be permanent na na contraception, no? Dapat yun talaga ang concept doon, permanent contraception. But if ever you decide to nagkaroon ng bagong asawa, no, o kasama, ni-reverse namin. Ang tawag niyan, vasectomy reversal. And we do that also. No? Though mas mahirap yun. Microscopic lang. Ang lilit kasi ng tube na yun. We do it under microscope and then reconnect lang namin yung, yung tube na yun. Easier said than done, but we can do that. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa aming umaga, Doc. At hopefully, maraming namulat na mga kalalakihang Pilipino sa usapin ng vasectomy. Again, maraming salamat po, Dr. Samuel Vincent Erastorza ng Philippine Urological Association Incorporated.